Nasabihan ka na ba ng ganito? Ang hina mo naman, di ka man lang lumalaban. Kung oo, baka kailangan mong marinig ito. Hindi mahina ang taong tahimik at minsan siya pa ang pinakadelikado kapag natuto na niyang mahalin ang sarili niya. Dahil ang katahimikan na may dahilan, may disiplina at may direksyon ay isang uri ng lakas na hindi nakikita ng maraming tao. Ang kultura kasi natin ngayon, puro ingay, puro opinyon, puro sagutan. Parang kung sino ang mas malakas ang boses, siya ang tama. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang mga taong marunong manahimik kapag nasasaktan, sila ang may kakayahang humawak ng sarili, habang lahat ng tao sa paligid nila ay nadadala ng emosyon. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi isang matibay na anyo ng lakas na unti-unti mong naiipon sa loob mo. Ngayon, sisimulan natin ang 7 malalalim na aral tungkol sa lakas na nanggagaling sa katahimikan. Hindi ito takot, hindi ito pag-iwas. Ito ay maturity, self-respect at emotional intelligence. Unang aral, ang katahimikan ay disiplina at hindi pagtakas. Kapag nasaktan ka, may dalawang pwedeng mangyari. Una, mag-react ka agad. Sumagot, sumigaw, magtapon ng salita. Pangalawa, maghintay ka muna. Huminga ka. Pakinggan mo ang loob mo. Alamin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Ang unang option, madali. Hindi kailangan ng effort para sumigaw pabalik. Hindi kailangan ng maturity para manumbat. Pero ang pangalawa, ang pagpipigil, ang pagpapatahimik ng sarili, yun ang mahirap. Kaya yun ang mas malakas. Sa Stoic philosophy, ang tunay na tapang ay hindi yung marunong lumaban sa ibang tao, kundi yung marunong makipaglaban sa sarili. Kailangan ng napakalaking internal strength para pigilan ang bibig mo kahit puno ka na. Para huwag sumagot kahit may sakit na sa dibdib mo. Para huwag mag-post kahit gusto mong ibuhos lahat. Sa psychology, ito ang emotional regulation. Kapag nagpipigil ka, hindi ibig sabihin binubulok mo ang nararamdaman mo. Ang ginagawa mo ay binibigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-isip ng malinaw. Hinahayaan mong ang utak mo at hindi ang emosyon ang mag-lead. Ang katahimikan mo ay kontrol at ang kontrol ay hindi para sa mahihina. Pangalawang aral, ang pagpipigil ay mas malakas kaysa sa pagbitaw. May mga salitang kapag binitawan mo, hindi mo na maibabalik. May mga reaksyon na kapag nangyari, hindi mo na mababawi ang epekto. At karamihan ng regret ng tao nanggaling sa moment na sumagot sila habang galit. Kaya ang taong tumatahimik, hindi mahina, maingat, matalino, at nakakaintindi kung gaano kabigat ang bawat salita. Sa Stoicism, tinuturing na mataas na uri ng dunong ang temperance. Ito ang kakayahang huwag agad bumigay sa bugso ng damdamin. Hindi dahil suppressed ang emosyon, kundi dahil alam mong hindi lahat ng naramdaman mo ay dapat mong i-action agad. Sa psychology, ganito rin ang prinsipyo ng impulse control. Kapag natutunan mong pigilan ang urge na maglabas ng galit, mas napoprotektahan mo ang sarili mo at ang mga taong mahalaga sa iyo. Hindi ka nakakasakit, hindi ka nakakasira, hindi ka gumagawa ng desisyon na pagsisisihan mo kinabukasan. Ang pagpipigil ay hindi pag-iwas. Ito ay pagpili ng mas magandang resulta. Sa pangatlong aral, ang katahimikan ay nagbibigay ng clarity. Kapag nasa gitna ka ng sakit, malabo ang mundo, malabo ang realidad, malabo ang tama at mali. At kung magsasalita ka sa gitna ng paglabo, madalas maling direksyon ang puntahan mo. Kapag tumahimik ka, nagkakaroon ka ng mental space. Nakakapag-isip ka kung bakit ka nasaktan, kung ano ang tunay na ugat ng problema, at kung paano mo dapat i-approach ang sitwasyon. Hindi mo hinahayaang ang emosyon ang mag-dictate ng kwento. Ito ang dahilan kung bakit maraming remorse ang nangyayari. Sinagot nila sa init ng ulo, nag-decide sila sa gitna ng galit. At nung lumamig ang utak, sa kanila na-realize na mali pala. Ang katahimikan ay parang paglinis ng salamin.
Hindi mo agad nakikita ang solusyon, pero unti-unting luminaw ang direksyon. Pang-apat na aral, ang katahimikan ay proteksyon sa sarili. Hindi lahat ng laban dapat pasukin. Hindi lahat ng tao deserve ng paliwanag mo. Hindi lahat ng insulto dapat sagutin. Minsan, ang pinaka-healthy na gawin ay tumahimik at umiwas. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na cognitive reappraisal. Kapag tumahimik ka, nagkaroon ka ng pagkakataong i-reframe ang nangyari. Hindi ka agad nagtatapon ng assumption. Hindi ka agad nag-i-accuse. Ina-assess mo muna kung worth it ba talagang bigyan ng energy ang sitwasyon. Kapag marunong kang tumahimik, napoprotektahan mo ang sarili mo mula sa sarili mong emosyon. Hindi mo hinahayaang lamunin ka ng galit, lungkot o frustration. Mas nagiging grounded ka, mas nagiging stable. At dito mo mapapansin, ang taong tahimik hindi basta-basta napipikon. Hindi niya hinahayaang patakbuhin siya ng ibang tao. Tahimik siya kasi hindi niya ibinibigay ang kapangyarihan niya. Panglimang aral, hindi lahat ng nakakasakit dapat may sagot. May mga tao talagang nang-iingay para makakuha ng reaksyon mo. Kapag di mo sila sinagot, dun sila mas nabubuwisit kasi hindi nila nakuha ang gusto nila. Hindi nila na-trigger ang emosyon mo, hindi nila nabasag ang peace mo. Ang katahimikan ay minsan pinaka-epektibong boundary. Isa itong mensahe na mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa drama. Isa itong paraan ng pagsasabing hindi mo responsibilidad ang emotional chaos ng ibang tao. Sa stoic mindset, hindi mo dapat sayangin ang lakas mo sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Kasama dito ang opinyon, insulto at judgment ng iba. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat kirot. Ang kailangan mo lang ay piliin ang mga sitwasyong malusog para sa iyo. At minsan, ang healthiest choice ay ang hindi sumagot. Pang-anim na aral, ang katahimikan ay nagpapatibay ng loob. Kapag marunong kang tumahimik, natututo kang makinig sa sarili. Natututo kang i-process ang sakit sa mas malalim na paraan. Hindi mo ito tinatakbuhan, pero hindi mo rin ito pinapabayaan. Pinapakinggan mo ang aral na dala ng sakit. Sa psychology, ito ang distress tolerance. Ito ang kakayahang manatiling matatag kahit hindi mo gusto ang nararamdaman mo. Yung kaya mong tanggapin na masakit ang sitwasyon, pero kaya mong hawakan ang sarili mo. Ito ang mga taong nag-go-grow nang hindi kailangan ng validation. Hindi nila kailangan ipaalam sa lahat na may pinagdadaanan sila. Tahimik silang nag-heal. Tahimik silang nagbabago. Tahimik silang nagbo-build ng mas matibay na sarili. At kapag lumabas sila, parang hindi mo sila kilala. Mas calm, mas wise, mas grounded. Yan ang bunga ng tahimik na lakas. Pang-pitong aral, ang katahimikan ay malinaw na pagpili ng kung ano ang worth it. Ito ang pinaka-mature na anyo ng katahimikan. Yung hindi dahil hindi mo kaya sumagot, kundi dahil hindi mo na nakikita ang halaga ng pagsagot. Kapag alam mo na kung ano ang mahalaga sa iyo, hindi ka nababaling ng ingay. Hindi mo na kailangan ang approval ng iba. Hindi ka na natitinag ng kung ano ang sinabi nila tungkol sa iyo. At hindi ka na kailangan makipagtalo para lang patunayan ang sarili mo. Sa Stoicism, ito ang living in accordance with your nature. Ibig sabihin, hindi ka napapaikot ng external forces. Ang mga desisyon mo hindi nakabase sa galit ng ibang tao, kundi sa kapayapaan ng puso mo. At dito nagiging pinakamalakas ang katahimikan. Dahil hindi mo na ginagamit ang boses para lumaban. Ginagamit mo ang boses para sa mga bagay na deserve nito. Hindi lahat deserve nito. Reflection. Bago tayo magtapos, gusto kong umupo ka muna sandali at huminga ng malalim. Dahil kung umabot ka sa parting ito ng video, ibig sabihin may bahagi ng kwento natin na tumama sa iyo. At gusto kong ibigay sa iyo ang oras na ito para balikan ang sarili mo. Sa lahat ng oras na pinili mong manahimik kahit masakit, sa lahat ng sandaling hinawakan mo ang luha mo para hindi ka sumabog,
Sa lahat ng pagkakataong sinarili mo ang bigat dahil ayaw mong makasakit ng kahit sino, gusto kong malaman mo na hindi mo itinapon ang lakas mo. Inaayos mo ito, hinuhubog mo ito, ginagamit mo ito sa paraang hindi maingay pero makabuluhan. Maraming tao ang hindi makakaintindi niyan. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang magpigil. Hindi nila alam kung gaano kabigat ang dalahin na hindi mo isinisigaw. Hindi nila alam kung paano ka natututo araw-araw na hawakan ang sarili mong sakit para hindi ito maging sandata laban sa ibang tao. Pero ako, gusto kong sabihin sa iyo ito ng malinaw. Kung marunong kang tumahimik habang nasasaktan, hindi ka mahina, hindi ka duwag, hindi ka walang laban. Ikaw ang taong may malalim na respeto para sa sarili mo. Ikaw ang taong kayang umatras kahit kaya mong sumugod dahil mas pinipili mong protektahan ang kapayapaan mo. Ikaw ang taong mas inuuna ang healing kaysa sa drama. Ikaw ang taong natutong idepensa ang sarili mo hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng pagpili kung ano ang deserve mong bigyan ng oras, lakas at puso. At gusto kong tanungin ka ngayon, sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo, ano ang natutunan mo tungkol sa sarili mo? Mas naging matibay ka ba? Mas naging maingat ka ba sa kung sino ang papasukin mo sa buhay mo? Mas naging calm ka ba sa pagharap sa mga taong hindi marunong rumespeto? Kung oo, ibig sabihin lumalakas ka. Hindi mo lang napapansin pero bawat araw na kaya mong maging kalmado, kahit may unos sa loob mo, may parte ng puso mo na tumitibay, may parte ng isip mo na nagiging mas malinaw, at may parte ng pagkatao mo na nagiging mas handa sa mga susunod na laban ng buhay. Hindi ka kailangan maging maingay para maging malakas. Ang tunay na lakas, hindi kailangan ng audience, hindi kailangan ng applause. Kailangan lang nito ang tamang intensyon at tamang puso. At kung gusto mo pang matuto kung paano patatagin ang sarili mo, paano maging grounded kahit ang daming ingay sa mundo, at paano mahalin ang sarili sa tamang paraan, nandito lang ako. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na. Gusto kong samahan ka sa pag-build ng mas malakas na version ng sarili mo araw-araw. Maraming salamat sa oras mo, sa tiwala mo, at sa pagdaan dito sa video na ito. Sana pag natapos mo itong pakinggan, may kapayapaan kang dala. Mag-ingat ka lagi at tandaan mo hindi ka nag-iisa sa tahimik mong laban. Ang lakas mo ay naririto at unti-unti mas makikilala mo pa ito. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa susunod na video.